Muli po, isang magandang araw sa inyong lahat, mga kapatid, mga kababayan, mga minamahal. Muli po, narito po ako upang muli ay magbahagi ng salita ng Diyos ayon sa nasusulat, ayon sa nababasa. Sapagkat ito nga po ang kailangan nating gawin sa ating buhay sa araw-araw, na yung salita ng Diyos ay huwag mahihiwalay sa ating bibig, kundi ito ay ating pagbubulayan araw at gabi. Sapagkat ito po ang utos o ito po ang talagang utos ng Diyos sa tao. Kasi nga po, upang maingatan ang kanyang mga utos ay dapat ito pong salita ng Diyos ay ating pinagbubulayan. Dahil ito po ang kailangan sa araw-araw ng bawat tao. Kasi nga po sa panahon natin ngayon, na ito nga po ang dahilan, mga kapatid, na maraming taong naliligaw. Maraming taong naliligaw sa mga iba't ibang paniniwala, iba't ibang aral. Kasi nga po maraming tao na walang panahon na magbasa ng Biblia o ng aklat ng Panginoon. Kaya nga po, kami po ay narito, mga kapatid, ay lagi pong aming ipinapaalaala sa lahat na tayo po ay magpatuloy na magsiyasat. Dahil ang kaligtasan po ay masusumpungan po dito. Dito po natin masusumpungan ang buhay na walang hanggan. Nakasulat po dito sa Josue, sa Josue 1, kapitulo 1, sa kabanata 1 at sa talatang 8, Dito po ay atin pong babasahin. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginhawahin ang iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Dito po, mga kababayan, ayon sa aklat ni Josue, na ang sabi, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na maingatan ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginawahin ang iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. So napakahalaga po talaga mga kapatid, na ang panuntunan ng Diyos o ang nais ng Diyos sa bawat tao na nananampalataya sa Kanya o naniniwala sa Kanya o sumusunod sa Kanya, ay talagang nais ng Diyos na pagbubulay-bulayan ang Kanyang salita araw at gabi. Ang layunin ay upang iyong masunod ang lahat ng ayon sa nasusulat dito. Sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginawahin ang iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kalakasan o mabuting kawakasan. Kaya utos po na araw at gabi iyong pagbubulayan ang salita ng Panginoon. Hindi po lingid sa atin, maraming tao na
sumasampalataya daw sa Diyos, naniniwala daw sa Diyos, pero hindi binabasa ang salita ng Diyos. Nakikinig lang doon sa mga nagtuturo sa kanila, doon sa mga nagsasalita sa kanila. Ni hindi mo nakikita na talagang nagsisikap na maalaman ang katotohanan. Kasi nga po, ang layunin talaga dito mga kapatid, ay upang ang wika, upang iyong maingatan, upang iyong masunod na maingatan ang ayon sa lahat na mga sulat na mga nakasulat dito, upang iyong pagiginawahin ng iyong lakad, at kung magkagayoy, magkaroon ka ng mabuting kawakasan. Kaya mga minamahal, na ang sabi rito, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginawahin ang iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Kaya nga po ang utos pagbubulayan. Pagbubulayan araw at gabi. Kaya hindi po talaga yung pag nagbasa ka ng isang talata pagkatapos hanggang doon ka na lang. Yun na lang ang pangahawakan mo, yung talatang yun. Hindi po mga kapatid. Kasi ang kailangan upang iyong masunod na maingatan ang ayon sa lahat na nakasulat dito, lahat ayun upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Ano po ibig sabihin nito mga kapatid? Hindi po yung meron ka lang gustong talata, kagaya ng ginagawa ng iba, sinusulat sa panyo. Ang paborito daw niya ay yung Psalms ganito, Psalms 81, Psalms 91, kung ano-ano. Wala na siyang pakialam sa iba, basta ang paborito lang niya, yun ang gusto niya. Hindi po ganun mga kapatid Kasi ang nais ng Diyos, malaman mo ang lahat ng ayon sa nakasulat dito. Kasi yun po ang magdadala sa iyo na maalaman mo, masunod mo, gawin mo ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Kasi nga po, ayon nga po sa awit 1, talatang 1 hanggang 3, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manlilibak, kundi ang kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya nagbubulay-bulay siya araw at gabi. At siya ay magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi malalanta, at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Ayan. Dito po mga kababayan, napakalinaw po na talagang ang sabi doon sa Hosea na binasa natin kanina ay iyong pagbubulayan. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig. So wala pong time dapat na mahiwalay sa bibig ng tao ang kautusan ng Diyos. Kasi nga po, lalo na po ngayon sa panahon natin mga kapatid, na napakarami, sabi ng Panginoong Jesucristo, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman, sapagkat maraming magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta. Ngayon, kung pabanjing-banjing lamang po tayo sa ating sinasabing paniniwala, na hindi natin alam ang buong katotohanan na salita ng Diyos, wala mga kapatid.
Maari po tayong maligaw. Maari po tayong maligaw, kaya nga mag-ingat eh. Kasi nga po ito, nakasulat dito, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manlilibak, kundi ang kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya nagbubulay-bulay siya araw at gabi. At siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi malalanta. Kaya tayo mga kapatid, kung ating pinahalagahan ang salita ng Diyos sa ating buhay, ang kailangan ating bubulay-bulayin yan araw at gabi. Ang layunin ay upang ating maingatan ang na masunod na gawin yaong ayon sa lahat na nakasulat dito. Kaya sa lumang tipan, ganun po eh. Sa bagong tipan, hindi rin po ba ganun? Ganun pa rin po. Kasi, mas lalo, mga kapatid, lalo na po ngayon. Kasi maraming nagliligaw, maraming nagtuturo na ililigaw ang marami. Kasi nga po, may lumang tipan eh. May lumang tipan. Maraming nagtuturo na ang sinusunod nila yung kautusan sa lumang tipan. Pero hindi naman nila sinusunod ng buo. Kagaya nitong mga sabadista. Kunwari, nagsasabat daw sila. Ang daming kautusan na dapat sundin. Kasi nga, unang-una, sabi nila, yung mga Sunday keeper daw. Nasa inyo yon. Kung kami, halimbawa, sasabihin ninyo na kami ay nagsa-Sunday keeper kami. Hindi po totoo yon. Kasi sa Roma 14 nakalagay po na may nagmamahal sa isang araw at may nagmamahal sa bawat araw. Bawat isa'y magsitibay. Magsitibay. Kailangan tumibay ka. Saan ka ba dapat titibay? Sa aral ng tao. Ngayon, kung minamahal ko ang isang araw, ang bawat araw, anong karapatan mong hatulan ako? Na hindi ako nakikipangilin sa inyong Sabado. Gayong, si Kristo mismo ang nagsabi na siya ang Panginoon ng Sabat. Ano ibig sabihin? Itinuro ba ni Kristo na kailangan kayo'y magmahal ng isang araw upang kayo'y sumamba sa Diyos? Hindi po totoo yun. Hindi po yun totoo mga kapatid, na ang pagsamba ay isang araw lang. Dahil sa Roma 12:1 na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal at kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Isang araw lang ba ang pagsamba sa Diyos? Hindi po eh. Kailangan, habang nabubuhay ka, sa bawat patak ng hininga mo, ihaharap mo sa Diyos yung iyong katawan eh. Bilang haing buhay, banal. Kailan ka ba magiging banal? Tuwing linggo lang, magiging banal ka? Magsusuot ka ng mag-arang kasuotan para sabihing banal ka, ganun ba? Hindi po eh. Kasi, pag binasa mo yung Pilipos 1:27, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. So, tuwing Sabado lang ba ang pagsamba? Sa atin po, na mga tinubos ni Kristo, ang pagsamba po ay hindi linggo, hindi Sabado, kundi araw-araw. Ano ibig mong sabihin, Brad? Di na ako magtatrabaho. Bakit? Sa pagtatrabaho mo ba, hindi mo kailangan maging banal? Ay dahil nasa trabaho ka, anong gagawin mo? Magpakalayaw? Makikipaglaklakan sa mga kaibigan mo sa trabaho? Ganun ba? Yan po mga kapatid eh. Ang pagsamba, ang sabi sa Roma 12, na ipinamamani ko niyang wika ni Apostol Pablo,
na iharap ninyo ang inyong mga katawan na alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na iharap ninyo ang inyong katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Ay ano ba ang pagpapakabanal? Tuwing linggo lang, tuwing araw lang ng pagsamba, tuwing Sabado lang ba? Kasi ganun ang inaano ng mga Sabadista na ang pagsamba daw araw ng Sabado. Hindi po yun Kumbaga, yung araw ng pagtitipon ay bahagi lang po yun ng pagsamba, mga kapatid. Kasi yun po yung time na ang mga magkakapatid kay Kristo ay maaaring magsama-sama sa pagpupulong, magbabanding sila upang magkaisa na purihin ang pangalan ng Diyos. Yun po, mga kapatid. Hindi po yung pagsamba ay tuwing araw lamang ng Sabado at Linggo, o di kaya Linggo, di kaya Sabado. Ang pagsamba po sa Diyos, iharap mo ang iyong katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Ang pagsamba po ay sa bawat minuto, bawat patak ng oras, bawat patak ng segundo ay sumasamba ka. Ang ibig sabihin lang ng pagsamba na yan ay magpakabanal ka, iharap mo ang iyong katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Yun po ang pagsamba, mga kapatid Hindi po yung isang araw na itinakda lang. Ang bahagi po ng pagsamba sa Diyos, sa bawat patak ng iyong hininga, ay dapat iharap mo ang iyong katawan na isang haing buhay, banal, kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Yun po, mga kapatid. Kaya nga, maraming nakasulat sa banal na kasulatan na hindi naiintindihan ng maraming tao. Bakit? Kasi nga, mayroon lang silang paborito. May pinipili silang aklat o may pinipili silang talata na gusto nila. Ayaw na nila yung iba. Kumbaga, wala na silang pakialam sa iba kasi ganun. Yun ang gusto nila Kagaya lang nitong mga once save, always save na ito. Favorite nila yung Episo 1:8 hanggang 9. Yun ang paborito nila. Pero yung ibang nakasulat, ayaw na nila dun kasi may gagawin kang mabuti. Yun lang gusto nila, yung talata na nakasulat na hindi ito sa inyong sarili, hindi sa mga gawa. Pero wala pong karugtong yan. Walang nakalagay dyan na hindi sa inyong mga gawang mabuti. Wala pong nakalagay dyan. Wala pong nakasulat dyan. Kundi ang nakasulat, mga kapatid, sabi ni Kristo, ang aral ni Kristo, mga minamahal, mga kapatid, ay mabubuting gawa. Bakit? Kasi nga po, ang kailangan talaga sa ating buhay, mabubuting gawa, mga minamahal ko. Hindi po masasamang gawa na kagaya nitong tinuturo ng mga taong ito. Marami po kasi nagtuturo ng kasinungalingan talaga sa ating panahon. Kaya nga po, ang una nating binasa kanina ay nakasulat. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na maingatan ang ayon sa lahat na nakasulat dito. At kung magkagayoy, iyong pagiginawahin ng iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Kaya nga po, tingnan ninyo sa awit 1. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama. Kasi may nagpapayo po talaga ng masama Brad, sumampalataya ka lang kay Jesus. Receive Jesus. Tanggapin mo lang si Kristo. Hindi mo na kailangan gumawa ng mabuti. Maliligtas ka forever na yun, Brad. Yan. Hindi mo na rin kailangan gumawa ng mabuti. Huwag ka maniwala sa payo ng masama. Masama yan sila Ang aral nila kasamaan. Ang aral nila kabulastugan. Kaya mag-iingat tayo.
Pati yung mga nagtuturo na hindi na kailangan magbasa ng Biblia, mga tao, pati yung membro nila hindi na pinagbabasa ng Biblia. Bakit? Kasi daw, hiwagang natatago ang salita ng Diyos. Yan. Yan ang mga manloloko eh. Samantalang ang utos ng Diyos, ang aklat na ito ng kautusan, ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig. Hindi naman sinabing, sa mga ministro lang to ha, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, sa inyo na mga ministro lang. Yung pagbubulay araw at gabi, kayo lang ang magbubulay, hindi nakasama ang mga miyembro. O, kita nyo? Sinabi na nga sa iyong bibig eh. Mandatory po yan sa tao. Sa iyong bibig. Sino bang sinasabihan dyan? Kayo lang? Kayo lang, hindi kasali ang iba? Nako, mga kababayan ko. Itong mga nagtuturo na ito, talagang puro kabulastugan ang natututunan eh. Kaya nga po, mga kapatid, ang sabi rito ng Panginoong Jesucristo, ganito po eh. Kasi, marami talaga naghihikayat ngayon eh. Basta lang magkapera eh. Basta si pastor, mahalaga eh. Dumami ang miyembro. Wala naman talaga silang malasakit eh. Wala naman talaga silang hangad na maligtas ka. Wala silang pakialam kung ano nang mangyari sa buhay mo. Basta ang mahalaga, maging miyembro ka, tapos ikaw ay mapapakinabangan nila. Yung kinikita mo, mayroon silang parte. Yun ang mahalaga sa kanila. Pero yung kaluluwa nyo, bahala na kayo, mamatay kayo. Yun. Kasi tinan nyo yung mga aral nila. Walang kwenta eh. Walang pagpapahalaga talaga eh. Walang pagmamalasakit sa tao. Isipin mo yung tuturuan ka na hindi na kailangan gumawa ng mabuti. May malasakit ba yan? Wala. Basta ang mahalaga, maging miyembro nila kayo. Tapos, yung pera na kinikita ninyo, mapakinabangan nila. Yun. Wala silang pakialam sa tao. Wala silang pakialam sa inyo. Mamatay kayo dyan o mapahama kayo. Ang ituturo nila sa iyo, kasinungalingan. Yan po yan. Ganun din po yung Iglesia ni Kulapo. Bawal magbasa ang mga miyembro. Bakit? Kasi malalaman kasi ng mga tao eh, naniloloko nila eh. Kaya ayaw nilang pagbasahin ng Biblia ang kanilang mga miyembro. Kasi pag nagbasa nga naman ng Biblia yung mga miyembro nila, baka malaman ng mga miyembro, niloloko pala sila. Ganun yun eh. Kaya ganun po yan eh. Basahin natin ha. Hindi na ba talaga kailangan gumawa ng mabuti? Mayroon kasi itong mga nagtuturo na ito eh. Hindi rin nga pinaniningasan, 5:15 po ng Mateo. Hindi rin nga pinaniningasan ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat ng nasa bahay. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Kita nyo? At kanilang luluwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Kita nyo? Kaya pag ang tao nagtuturo na hindi na kailangan gumawa ng mabuti, ayaw nila na maluwalhati ang Diyos. Kasi pag ang tao pala nakikita ng mga tao ang kanyang mabubuting gawa, luluwalhatiin nila ang Diyos. Kita nyo? Kaya napakahalaga mga kapatid ng aral, yung aral na ating tinanggap ay katotohanan. Hindi po kasinungalingan talaga. Kaya ang kailangan, ang wika, tayo'y magbubulay-bulay araw at gabi sa salita ng Diyos. Iyong pagbubulayan araw at gabi upang iyong masunod na maingatan ng ayon sa lahat na nakasulat dito. At kung magkagayoy, magtatamo ka iyong pagiginawa ng iyong lakad. At kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Napakahalaga po talaga mga kapatid. Ang salita ng Diyos ay binubulay-bulay araw at gabi. Kasi nga po, madalas po talaga, kung yung nananahan nga sa katotohanan minsan nagkakamali. Nagkakamali. Saan? Minsan nagkakasala, nakakasuway di po ba? Nakakasuway.
nakakagawa ng lihis sa salita ng Diyos. Yun pa kayang walang pakialam? Yun pa kayang nagtuturo ng kasinungalingan? Yun pa kayang tinanggap mo ang kasinungalingang aral? Anong mangyayari sa buhay natin? So, hindi natin maiingatan ang ating sarili. Paano? Kung ang tinanggap natin ay maling aral, sigurado po yan. Talagang kapahamakan po ang ating patutunguhan kung hindi tayo mag-iingat na sundin o bulay-bulayin ang salita ng Diyos. Kasi nga po ang salita ng Diyos, siya yung magtutuwid sa ating mga lakad. Siya yung magtutuwid sa lahat ng ating ginagawa. Siya yung magtutuwid sa atin sa lahat ng mali na ating mga nasasabi. Sa mga mali na ating nabibigkas. Minsan nagkakamali po talaga tayo ng pananalita eh. Kaya nga, nandyan ang banal na kasulatan upang ikumpara mo ang iyong sinasabi doon sa nasusulat. Tama ba o mali? Ganun po yun. Kaya tingnan ninyo si Apostol Pablo. Sabi niya dito sa aklat ng unang Korinto, 15, talatang 1. Ito po'y mahigpit mga kapatid eh. Yung aral ng Panginoong Hesukristo talaga eh. Unang Korinto, chapter 1, verse 1 to 2. Ano po? Basahin natin. Chapter 15, verse 1 to 2. Ano po? Ngayoy ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap na siya naman ninyong pinananatilihan. Sa pamagitan naman ito ay ligtas kayo kung matiyagan ninyong iingatan ang mga salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Yan. Ang ebanghelyo ang wika na ipinangaral ng mga apostol. Pinangaral ni Apostol Pablo. At lahat na po yan sa mga sinalita nakasulat sa aklat na ito, na sinulat ng mga lingkod ni Kristo. Sa pamamagitan nito'y ligtas kayo kung matiyagan ninyong iingatan ang mga salitang ipinangaral ko sa inyo. Maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Ito po ang matinding paalala mga kapatid. Upang tayo huwag maligaw. Upang tayo huwag malinlang ng mga nagtuturo ng kung sino-sino na lang dyan. Dito po tayo bumase sa nasusulat. Dito'y ligtas tayo, ang sabi ni Apostol Pablo. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo kung matiyagan ninyong iingatan ang lahat ng mga ipinangaral ko sa inyo. Yung mga salitang ipinangaral ko sa inyo, ang wikay kung matiyagan ninyong iingatan, dito'y sa pamamagitan nito'y ligtas kayo. Kung matiyagan ninyong iingatan ang mga salitang ipinangaral ko sa inyo. Ganon din po sa bagong tipan, mga kapatid, na dapat ating maingatan. Matiyaga nating iingatan yung mga salitang ipinangaral ng mga apostol. Tanong ko sa inyo, maiingatan nyo po ba ang aral, ang mga salitang ipinangaral ng mga apostol kung hindi kayo nagbabasa? At yung gusto lang ninyong talata ang tinatanggap ninyo. Ayaw ninyo na bulay-bulayin yung mga salita na nakasulat sa aklat nito upang malaman kung tama ba ang sinusunod mong pananampalataya. Ganun po yan mga kapatid. Kaya ang mahalaga sa atin, yung kung ano yung sinasabi doon sa lumang tipan, ganun din po ngayon. Dapat binubulay-bulay ang salita ng Diyos upang ating masunod na maingatan ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Yan po Kaya ang malinaw, ganun din po sa bagong tipan. Ang sabi ni Apostol Pablo, sa pamamagitan nito'y ligtas kayo. Tungkol sa ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinanatilihan,
Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang mga salitang ipinangaral ko sa inyo. Maliban na kung kayo'y nagsisampalataya na walang kabuluhan. Yan. Kaya mayroon din po palang pananampalatayang walang kabuluhan. Kasi kailangan talaga maingatan mo ang salitang ipinangaral ng mga apostol. Paano mo maiingatan? Sabi nga, bulay-bulayin mo araw-gabi upang iyong masunod na maingatan na ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Yan po mga kapatid. Kaya muli po, ito sa munting pamamahayag na ito, naway mapakinggan ng marami ang pamamahayag na ito. Kahabagan nawa ng Panginoon ang bawat isa. At nawa po, mabuksan nawa ang puso ng maraming tao sa pananampalataya sa katotohanan. So muli po mga kapatid, naway pagpalain kayo ng Panginoon at patuloy na sumainyo ang kapayapaan at naway patuloy tayo ingatan at ilayo tayo sa lahat ng kapahamakan. God bless po sa inyong lahat mga kapatid.